Hello guys, magandang araw po sa lahat. So may panibagong video na naman tayo ngayon guys. So kumusta na kayo lahat dyan? So ito guys, may tuturo ako ngayong araw guys. Step by step kung ituturo ito guys, dahil sa gustong matuto sa pag-ayos ng mga kagamitang pangbahay katulad nitong washing ko. Itong washing ko ngayon guys ay sira na, ayaw na gumana, umuugong na lang. Ito yung ituturo ko ngayon sa inyo guys, kung paano natin to ayusin. So sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta, sa mga nag-subscribe, thank you po. At sa lahat na mga nag-comment, thank you po sa inyo. Thank you din sa lahat ng mga viewers. So sa mga wala pa nakasubscribe dyan, mga viewers, please subscribe, pakihit notification bell, like, comment, and share na rin para updated sa mga bago kong mga video. Thank you po. O sa gustong matuto sa pag-ayos ng mga kagamitang pangbahay guys, katulad nitong washing na to, so pupusan nyo na lang yung pagtingin sa video ko, panoorin nyo hanggat matapos para may matutunan din kayo sa kahit kunting kaalaman lang po. So thank you po. Bago natin umpisahan guys, intro muna tayo. Intro, pasok. A few moments later. Ayun guys, ito yung washing ko guys. Naabutan na ito ng 1 taon at saka kalahati. So ngayon pa lang siya nasira. So lumalaban sa akin tong washing na to guys. Kaya ayusin natin to. Ayan, ito yung brand nyo. Yan, Fuji Denso. So ayusin natin to. Ituro ko ngayon sa inyo kung paano natin step by step ang pag troubleshoot nitong washing na ito. Ayan, i-troubleshoot natin to. Ito yung plug nya. So focus kayo dyan hanggat matapos para may matutunan kayo kahit kunting kaalaman lang. At ito yung diagram nya guys. Buti nga to may diagram. Pero sa marunong na, kahit wala ng diagram, kaya ayusin yan. So sa mga baguhan, nangangailangan itong diagram na ito. Ayan, sundan nyo na lang to. Hindi kayo malito nyan kasi magandang pagka-diagram. Original na diagram yan. Ayan guys, umpisahan na natin guys. Isaksak muna natin to. Pakinggan muna natin kung umuugong ba yung makina. Pero tanggalin muna natin dito yung yung belt nya. Yan, yung belt nya. So isaksak muna natin. Yan. Tapos ito yung timer nya. Ikutin nyo to. Yan. Yan. Ayaw. Hindi umikot guys. Umuugong lang. Hindi umikot ang makina. Ayan. So i-trouble natin to guys kung makina ba ang problema, motor ba ang problema, or dito ba sa kapasitor. May kapasitor to guys. Ayan, bunutin muna natin bago tayo gagalaw dyan. Yung mga wire na yan, bunutin muna natin dito sa saksak nya, baka makuryente tayo. Yan. Yan. Yan, nabunot na natin. So hanapin muna natin yung kapasitor dito sa ilalim. Yan, ito pala yung kapasitor guys. Tingnan natin tong kapasitor. Yan. So yung sa tingin ko kapasitor ang problema nito. Ito
Pero i-trouble muna natin step by step bago natin husgahan ang kapasitor o bago natin husgahan yung makina. Yan. So focus lang kayo dyan. Yan. Umpisahan na natin to i-trouble kung ano problema. Kung sa fuse, wala namang problema ang fuse kasi umugong ang makina eh. Ito yung fuse niya. Yan. Ito yung fuse. Ito. Yan. Pag makakita kayo ng ganito, fuse ito ang ilalim nito. Yan. Fuse yan. So, umuugong ang makina. Ibig sabihin, walang problema ang fuse. Dito tayo. Paikutin natin tong motor. So ito yung yellow diretso doon sa timer. Itong timer na dito sa taas. Yan, diretso sa timer. Ito din yung isang yellow, diretso din sa timer. Ito yung sa reverse. Ito yung sa forward. Yan. Kasi yung ikot nito guys may reverse at saka may forward. So dahil doon sa relay. Relay yun. Yung tawag doon sa may timer. Ito yan o. Nakalagay was timer. Yan. Was timer. Yan ang iniikot ko kanina. Ito, was program. Yan. So, para malaman natin to na ang sira talaga nito ay motor o kapasitor, i-direct natin to. So itong blow naka-direct na to. Yan, white at saka blue nagdugtong na. Naka-direct na to sa motor. Yan, naka-direct sa motor. So ito lang ang puputulin natin. Yan. Putulin natin to itim. Itong itim na to. Yan ang pang direct natin doon. Itong itim na to putulin natin. Yan. Yung sa fuse. Yan. Putol na. Tapos itong yellow at saka yung gray, yan, itong yellow papuntang motor putulin na din natin. Yan, at saka itong gray. Yan. Yan. So balatan natin to. Dito natin malaman kung motor ba ang problema or kapasitor. Yan. Yan. So, i-direct na natin to doon sa itim. Doon sa itim.
So isaksak muna natin. Yan, tingnan natin kung iikot ang motor. Kung iikot ang motor, ibig sabihin kapasitor lang problema. Ayan, umuugong. Motor ang problema. Yung isa, wala, motor ang problema. Ayaw umikot. So hindi kapasitor ang problema guys, motor. Oh, motor ang problema guys, hindi siya kapasitor. Kasi nakadirect na ito. Wala nang ibang trouble nito kundi motor ang problema. Malaman mo man yun kung hindi sira ang motor. Kaya iikot yan pag idikit itong yellow sa positive. Ayaw umandar ang motor. So sira ang motor. 1 hour later. Ayun guys, para sigurado tayo na makina ang problema or kapasitor ang problema, ang kapasitor i-tester muna natin. Ayan, ganito lang mag-tester ng kapasitor guys. Ituturo ko na din sa inyo kung paano mag-tester ng kapasitor, or maayos pa ba yung kapasitor or hindi na. Ayan, ang pag-tester ng kapasitor guys, kailangan gamit tayo ng analog tester. Ayan, malaman natin yon kung goods pa ang kapasitor, kasi itong araw na to aabot dito tapos dahan-dahan na babalik, ganyan. Pero hindi siya babalik na sobrang hina, yung balik talaga babalik lang. Yan, tingnan natin. Pero ituro ko na din sa inyo ang safety sa pagtester ng kapasitor, kasi mayroon tong kuryente kahit wala nakasaksak ang plug natin. Ito, kahit wala to nakasaksak, mayroon tong kuryente na naipon dito. Delikado pa rin, makakuryente pa rin. Kailangan putulin muna natin yan. Ayan guys, puro pareha lang ang wire nya, walang kakaiba, pareha lang yellow. So okay lang to guys, magkaburo baliktad, kasi ganito ang kapasitor. Okay lang yan magkaburo baliktad. Pero kung gusto nyo na mabalik pa rin sa dati, ganyan lang gagawin nyo. Dito putulin yung isa. Yan. Tapos paiksian din natin yung isa. Ganyan lang. Tapos huwag kayong hahawak dito guys. Ito may kuryente pa ito. Meron pa tong naka-reserve na kuryente sa ilalim. Yan, delikado pa rin to guys. So balatan muna natin. Mag-ingat kayo dito guys, kasi malakas din ang kuryente nito. So bago ninyo galawin yan guys, ganyanin nyo muna. Ito kailangan yung isa nakaganyan. Yan, i-drain muna natin yung kuryente nya sa plug to guys ha, plug ng washing machine. Yan, ganito pa rin ang gagawin natin. Ganyan. Tapos yung isa dito din sa kabila. Yan, na-drain na yan guys. Na-drain na yan. Huwag kayong hahawak bigla nito kasi malakas ang kuryente nito.
Yan. Kailangan i-drain talaga para safety tayo dito na magawa ng washing o kahit anong kapasitor guys. Mangagat talaga to. Yan, pwede na to hawakan. Yan, hawakan na. Pero kung iyon hinawakan ko yun kanina, kuryente ako agad. Kailangan i-drain lang. So itester na natin. Ganito lang pag-tester guys. Ayan. Tingnan nyo dito yung yung arrow. Ayan. Yan o. Ayan. Pag hindi siya gagalaw guys, ibig sabihin ilipat mo naman itong test probe dito sa kabila para gagana talaga siya. Isang pitik lang yan. Yan o, isang pitik. Ayan, babalik. Pag ulit mo guys, hindi na yan babalik. Yan o. Oh, hindi na yan babalik. Kahit anong diin mo pa dyan, hindi yan babalik. Baliktarin mo naman. Ito naman yung pula dito. Ayan, pipitik yan. So ibig sabihin motor ang problema guys. Walang problema kapasitor. Naglulos contact lang ang kapasitor. Siguro may putol siguro to sa ilalim. So palitan na din natin to. Goods oh. Ginalaw ko lang. Yan ang goods no kapasitor guys. Pag hindi yan pipitik ang natin, analog tester. So ibig sabihin kung magpundo na siya dyan, yung arrow niyan, yung hand ng tester, pag magpundo na dito, sira ang kapasitor. Pero kung pipitik siya, ibig sabihin okay ang kapasitor. Yan o. Yan. Yan, ganyan lang mag-tester ng kapasitor guys. Ayan, lapitan ko pa para makita talaga ninyo na goods ang kapasitor natin. Ayan, pipitik yan. Ilipat-lipat lang to guys, lipat-lipat lang. Pagkatapos dito, ito na naman sa kabila. Yan. Yan, ayaw pipitik. So ilipat lang dito. Ito naman yung itim, dito naman sa kabila. Ayan, naglulos contact talaga itong kapasitor na to. Yan. Yan. Pag mga ganyan guys, goods yan ang kapasitor natin. Yan o, iburo baliktad ko lang.
goods yan, goods. So okay ang kapasitor natin guys. Yan, ganyan lang mag-trouble guys, bilis lang tayo mag-trouble. So ganyan ang gagawin natin guys para malaman natin nga isa lang ang mahusgahan natin. Yung mahusgahan natin, yun lang ang may sira, hindi yung puro tayo haka-haka lang. Yung katulad nito, sabihin natin kapasitor ang problema, bili tayo ng bagong kapasitor tapos ayaw pa rin gumana, ugong pa rin. So pangalawang trouble na naman yun. So nag-trouble ka na, nakagastos ka pa. So ang mangyari niyan, bago mo matrouble yung isa, nakagastos ka na ng isa. So hindi ganyan guys, i-step by step tayo. Bago tayo gagalaw ng isa na sabihin natin na yung sira na yon, ay huwag muna, i-sure muna natin para kung may magpaayos sa atin ng customer, hindi sila double gastos. Ayan, alam na natin kung anong problema. So ang problema nito, motor. To sira ang motor. So buksan natin tong motor na to. Dinairik na natin guys, pero ayaw iikot ang motor. So ganyan lang tayo mag-trouble. Sana masundan ninyo yung ginawa ko guys, at matutunan din yun to, at ma-apply din ninyo to kung mayroon kayong gagawin. Pwede kayo gumawa na kung may washing kayo, pwede kayo gumawa na ang sarili na lang ninyo. Kayo lang gumawa, hindi na nyo ipagawa ng iba. Ay, nang dahil ay sundan nyo na lang yung tutorial na ito. So puntahan natin ang motor guys. Idugtong muna natin tong pinutol natin kanina para isa lang problemahin natin, motor na lang. So tingnan natin yung motor, ba't umuugong na lang siya. So safety tayo guys, kailangan lagyan natin ng electrical tape para safety. Baka makasaksak niyan, tapos galaw ng galaw tayo mamaya, so mahawakan natin yan. Live yan, live. So hindi pwede na hindi natin gagawin ng maayos. Ito guys, walang problema guys, dami tayong wire oh. Yan, hindi tayo magka-problema sa wire, dami. Ito yung plus relay ng mga truck guys, 10 wheeler, 24 volt. Hanap muna tayo ng electrical tape, mga relay. Wala tayong electrical tape, hanap tayo doon sa kabilang lagayan. Ayan guys, nabaklas ko na guys ang washing na puwit ng washing. Kaya ganito lang ang pag-ayos ng washing. So maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe, sa lahat ng mga viewers. So maraming salamat sa inyo, sa lahat na nagsuporta sa YouTube channel ko po. Thank you po sa inyo. So maraming salamat sa lahat. So ganito lang, sana may matutunan kayo kahit sa kunting kaalaman lang.
Okay, kung hindi pa ninyo naintindihan guys, so pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Mag-comment kayo sa akin kung papaano ayusin, kung anong problema. So handa akong tulungan ko kayo at i-message ko din sa inyo kung ano ang problema sa mga ginagawa nyo na hindi nyo kaya. So ganito lang guys, maraming salamat sa inyo. God bless all. Thank you for watching.